So, story time guys, dahil muntik na akong scam nitong Steven Smith. So, week ago, meron sa akin mga nagchat-chat, 3 foreigner na gusto nilang gumamit ako ng PayPal for payment. So, interesado sila na bumili ng gold. So, naisip ko, nung pang ilang araw na nagchat-chat sa akin ang mga foreigner, kasi sinasabihan ko sila na wala akong PayPal. Pagdating dito kay Mr. Smith, sabi ko, sige po, i-recover ko yung PayPal ko. Ngayon, sabi niya, okay, sige. Tapos, naghapon na yung, bago ko pa siya na-replyan kasi nga, nagsundo pa ako sa anak ko nito, guys. Ayan yung conversation namin. Sisimulan ko, guys, sa pinakauna. Pag ang scammer pala, guys, mang-i-scam, no? Talagang, para kang nahi-hypnotize kahit na chat lang, through chat lang. Alam nyo ba na yung pang-i-scam niya is parang yung sa text dati na I am attorney ganito, ganyan, nanalo ka ng ganito, para makuha mo magpadala ka ng 10,000. So, ganito yung pang-i-scam niya, pero through email. So, upgraded na siya, guys. So, eto, ang sabi niya, guys, una, nag-comment siya doon sa kakapost ko lang na, anong tawag nito? Kaka-post ko lang na earrings. It's 4.9 earrings kung available daw. Sabi ko, yes please, available. 4.9 earrings, sabi ko. Sabi niya, okay, good. Where are you located and what's your final asking price for it? Sabi niya. Sabi ko, 20,531. 4.9 grams times 4,190 per gram. Ginanon ko siya. Philippines is my location. Ginanon ko siya. Tapos, nag-send siya ng National Road 663, Agoro, Masbate, Philippines. I want it shipped to my address. How much will it cost me? Sabi niya. So ibig sabihin, taga sa Masbate, Philippines lang siya isi-send. So, ngayon, sabi ko, shipping fee is 500 with insurance. And then, payment first policy. Sinend ko yung online banking ko, tsaka yung GCash ko, guys. And then, etong client is, sabi niya, okay, did you have PayPal? Sabi ko, none. Bank only and GCash only. Sabi kong ganon. Tapos sabi ko, wait, sabi ko, I think I have my PayPal. Kasi naisip ko nga, guys, ilang foreigner na to na naghahanap ng PayPal ko. What if nga, kung gusto nga talaga nilang bumili ng gold, 'di ba? So, napapalagpas ko siya. Sabi niya, what is your PayPal? So that I can process with the payments. Siyempre, kung ikaw seller, 'di ba? Matutuwa ka, 'di ba? Parang, ay wow, biglang may gustong bumili ng ng item ko, tapos proceed agad sa payment. So, ngayon, guys, ang ginawa ko, sinend ko yung yung email ko kasi nakuha ko na yung PayPal ko na-process ko na siya. Kumbaga, na-recover ko na. Sabi niya, I tried sending money. Sabi niya, it's asking for the email. Sabi niya sa akin. So, for the verification, sabi ko, you can put your email. Sabi ko, so that will notify to your email. Sabi niya, kindly text me your email, attach the PayPal account so I can make a payment. Sinend ko yung email ko, guys. Kinabahan pa ako dito, guys, kasi baka mamaya yung email ko, mahack nila. Nandoon ang YouTube ko, nandoon ang TikTok, nandoon ang Shopee. Lahat ng transaction ko, guys, usually nasa email ko. Ngayon, sabi niya, how much is in the dollar? Sabi niya, $100 is, kinonvert ko naman siya, guys, hinanap ko. Yung in peso, 21,031. Ngayon, kinonvert ko siya, it's 359.48 sa US dollar. Sabi niya, okay, fine. Tapos, syempre, ako, at bakit okay, fine? Hindi siya namamahalan, diba? Sabi niya, okay, once I'm done with the payment, I will let you know. Okay? Sabi ko, thank you. Tapos, successful na, guys. Tapos, bigla sa akin may nag-chat na through email, 'di ba, sa atin, guys, pag may naman talaga payment, may email, 'di ba? Pero para siyang letter na nag-send daw ng 358, ganito ganyan. So, sabi ko, wala namang pumapasok sa PayPal ko. Sabi ko, since first timer ko sa PayPal, hindi ko alam kung normal ba 'yun o hindi. Tapos sabi niya sa akin, it always happen kasi siya din daw dati, nangyari daw yon. So, magsisend daw siya ng another $200 tapos ibabalik ko daw yun sa kanya, i-refund ko daw yun sa kanya after
5 minutes kasi daw parang i-upgrade lang namin yung account ko into a business. Ang kabubuhan ko guys, hindi ko naisip na nung nag-start akong register sa PayPal, naka-business account na ako. Hindi naman ako naka-personal. So anong i-upgrade, 'di ba? So, hindi ko yun napansin. Sabi ko lang, okay, thank you for trusting me. Kasi, syempre, parang nagtatrust siya, $200 yan, guys. Parang, guys, 10,000, ganon. Di sinad niya na yung, anong tawag nito, guys, $200. Ngayon, ang kulit niya na. Since nasend niya na, ang kulit niya na, naibalik ko na daw sa kanya yung $200. Ito na, dito na papasok yung pang-i-scam niya, guys. Gusto niya, ibalik ko na sa kanya yung, $200 na sinend niya daw. So sabi ko naman, nag-YouTube ako guys, nakailang YouTube ako kung paano i-transfer kasi nga ang nangyari, ang naisip ko kasi yung pera nasa email, paano naman papasok yun sa PayPal, paano ita-transfer. So ang dami kong pinanood na YouTube, walang tutorial na ganon. Kasi ang sabi nila, automatic papasok sa PayPal. Di ngayon parang kinakabahan na ako kasi siya nangungulit na. Parang ang pino-point out niya, ini-scam ko siya kasi nga nasa akin yung mga pera niya. Ngayon, sabi ko sa kanya, wait for a while, sabi ko, kasi hindi ko na kinakaya ng power ko guys. Nag-chat na ako sa tita ko na nasa ibang bansa. Sabi ko kung gumagamit ba siya ng PayPal. Tapos yung ate ko na since parang nakasabi siya sa akin dati na gumagamit siya ng PayPal kasi ang mga transaction niya nga is mga foreign. So, ngayon, nag-chat agad yung ate ko. Sabi niya, may sinend ba sa yung link? Sabi ko wala. Sabi niya, don't click any link na isasend sa'yo niyan. Scam yan. Sabi niya agad ganon. Parang doon pa lang ako guys natauhan. Sabi niya, yung email na sinesend sa'yo is hindi ganyan ang email ng PayPal. Sabi niya, parang letter lang yan. Sabi niya, ang daming ganyan ngayon, ino-ignore ko lang. Ang dami sa akin nagpapadala ng ganyan ngayon. Sabi niya, di ngayon, nag-change ako guys ng password sa PayPal ko. So, magsasend sa akin ng notification, yung totoong PayPal, guys. Iba yung PayPal na nagsisend sa akin. Tapos sila na PayPal na gumawa-gawa lang sila ng PayPal nila para sabihin na, kunyari, nakapag-send na ng pera. Doon ko palang napagtanto na scam nga ito. Di chinat ko siya guys. Ang chat ko sa kanya, chinat ko siya for the last time kasi parang nangungulit na siya ko kahit ilan lang daw na pera meron ako, yun isend ko na daw sa kanya. Tapos sabi ko sa kanya wala. Sabi ko what happened? PayPal, sabi ko PayPal give me notify, sabi ko sa kanya. And it's different to your PayPal email sent. Scam, ginanon ko. Guys, binlock ako agad. Tapos, pati yung 2 o 3 foreigner na lagi sa akin parang nagtatanong ng price kung may PayPal ako a week ago, pati yun guys, naka-block na ako sa kanila. So, ibig sabihin, talagang minamanmanan na nila ako. Lahat sila scammer. Kaya mag-ingat kayo ngayon guys, kasi kung hindi ako nakapagtanong sa ate ko, baka nakapag-send na ako ng 10,000 doon sa taong yun. Kasi guys, kahit sabihin mo na ayaw mong ma-scam, para kang na-hypnotize kasi meron pa siyang mga FBI, ganito, ganyan. Tapos meron pa siyang 5 minutes, kailangan mong isend. Mabuti nga, kinausap ko yung asawa ko, sabi niya pa sa akin, congrats, you have new, my first client daw ako na abroad, ganun pa yung asawa ko. Kasi, parang kami hindi namin alam na scammer sila eh. Mabuti na lang nga talaga, yung ate ko active talaga magbigay ng advice guys. Kasi kung hindi, baka hindi pa ako nakatulog nun. Kasi sabi ko talaga dun sa client, wait for a while, I'm still learning. I'm trying to find out. Kasi, hindi talaga ako guys napapasend ng pera. Sabi ko sa kanya, isasend ko yung pera pag nag-appear na sa PayPal. Kasi ang gusto niya, mag-send na ako kahit hindi pa nag-appear sa PayPal. Kaya guys, maging maingat tayo bago tayo mag-click. Mag-think tayo ng $100,000, $1 million. Mag-think tayo talaga. Kasi kung napindot ko na yon from my credit card, online banking, nako, nasa kanya na ngayon yung 10,000. Yes guys, merong featured yung online banking ko sa credit card na pwede ka mag-send ng any amount sa kahit na kanino. At sinabi niya sa akin yun na, do you have credit card? Sabi ko, yes, I have. Sabi niya, send it the 10,000 or the $200 now. Sabi niya. Napapaisip na ako nun eh. Kasi para kang inuutusan guys eh. So, para sa mga tulad ko na online seller, please think $1,000 million times bago kayo mag-click.
So, sana kung mangyari sa inyo to, malagpasan nyo tulad ko na hindi tayo na-scam. So, bye-bye guys. So, it's a PayPal scam guys. PayPal scam. Madami daw ganito sabi ng ate ko. So, ignore it. Thank you.